Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, patuloy pa rin ang pagtataka dito ni Sakuragi kung bakit ay hindi nga masabi-sabi dito ni Mitsui ang tungkol sa binabanggit niya kanina dahil pinipigilan naman siya dito ni Mito. Pero hindi kita maintindihan kung bakit kailangan mo pang itago sa kanya kung pwede mo namang sabihin sa kanya para isahan na lang, di ba? Giit pa rin ni Mitsui na lalong nakapagbigay bigat sa paligid nila. Manahimik ka na, Mitsui. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon na kinalalagyan ni Sakuragi. Wala ka nung araw na hirap si Sakuragi at nasasaktan. Kaya mas magandang huwag niya na lang malaman pa ang bagay na iyan. Okay na siya at mas magiging okay pa. Kami na ang bahala sa kaibigan namin. Buong kumpiyansang saad ni Mito na tiningnan si Sakuragi na nakakayuko habang tila may malalim na iniisip. Tara na, Sakuragi! Pag-ayang saad ni Mito dito, subalit hindi natinag sa kinatatayuan si Sakuragi. Itiningala nito ang tiningnan si Mito at Mitsui. Anong meron? At nasali sa usapan natin si Aki. Malamig ang boses na tanong ni Sakuragi. Hindi na rin kasi mapigilan ni Sakuragi na alamin kung ano ba ang bagay na gustong sabihin ni Mitsui sa kanya na alam ng mga kaibigan niya. Hanamichi, wag mo. Pinotol ni Sakuragi ang pagtutol pangmuli ni Mito sa kanya. Mito, alam kong concern lang kayo sa akin. Pero tama si Mitsui, mas magandang malaman ko na ng mas maaga kaysa huli ko nang malaman. Tapos may pagsisihan ako kung bakit wala man lang akong ginawa. Saad ni Sakuragi na seryosong tiningnan si Mito para hindi na ito mangingialam pa sa desisyon niya. Nagsisimula ka ng mag-move on, di ba? Ikaw na mismo ang nagsabi na gusto mo nang gumawa ng bagay na ikakasaya mo. Kaya nga bumalik ka ulit sa pag-aaral, di ba? Giit ni Mito na seryoso ring nakipagtitigan kay Sakuragi. Mito! Pigil ni Takamiya nang makitang higitin ni Mito ang kwelyo ni Sakuragi. Pero mas mapapadali ang gusto kong mangyari kung alam ko na ang lahat. Ayaw ko nang mag-isip pa ng mga bagay na dapat umpisa pa lang tinapos ko na. Mito, ako iyong magde-decide kung ano ang gusto ko para sa sarili ko. Salamat sa sobrang pag-aalala. Pero gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang gustong iparating ni Mitsui sa akin at kung bakit kasama si Aki sa usapan. Anas ni Sakuragi kay Mito. Pero galit pa rin si Mito dahil sa katigasan ng ulo ni Sakuragi. Hindi ito nakikinig sa gusto niyang mangyari para sa ikakabuti rin nito mismo. Si Aki at si Mitsui, sila mismo ang inatang ng kanilang mga magulang para magpakasal. Bulalas ni Mito sa malamig na boses habang nakatingin ng diretso kay Sakuragi na may blankong ekspresyon sa mukha. Mito! Sigaw naman ng mga ito. Samantalang, napatingin silang lahat kay Sakuragi nang makitang umatras ito palayo. The pain was so obvious in his eyes that he can't just ignore it and pretend that didn't saw it. He kept his mouth shut while not being able to look at his friends. He knew that Aki would get married because that's what her father wanted. Pero, ang maisip na ipakasal siya sa isa sa mga kakilala niya, parang gusto niya na lamang mawala. Ang sakit-sakit na halos ikanginig ng buo niyang katawan. Sakuragi, huminahon ka. Iyong tatay ni Aki at ang tatay ko ay matalik na magkaibigan noon pa. Maniwala ka man o hindi, pero tumanggi ako sa alok nilang iyon. Dahil alam ko namang mahal na mahal nyo na ni Aki ang isa't isa. Kaya nga, magtatatlong araw na ako nasa bahay ni Tetsuo na nirahan para makaiwas sa tatay ko.
Saad ni Mitsui na sobrang nahihirapan din para sa sitwasyon na kinakaharap niya. Wala talagang ibang intensyon si Mitsui, kundi ang humingi ng tawad sa ginawa niya para kay Sakuragi. Hindi niya rin naman inaasahan na kakausapin sila mismo ng ama ni Aki na sila ang magpapakasal in the future. Wala na akong magagawa kung iyon ang gusto ng ama ni Aki para sa inyong dalawa. Sundin nyo na lang. Saad ni Sakuragi na tila nawala na sa sarili. Nakatulala na kasi nitong sinabi ang mga iyon nang hindi sa kanila tumitingin. Sakuragi, umayos ka nga. Kaya nga ayaw naming sabihin sa iyo to. Dahil baka sobrang maaapektuhan ka at sobrang masasaktan. Inis na saad ni Mito na hinawakan pa sa balikat si Sakuragi. Ngunit nagulat si Mito nang iwaksi lamang ni Sakuragi ang kamay niya palayo. Malamig na itong nakatingin sa kanya pabalik. Iwan niyo muna ako. Pabayaan niyo na ako. Huwag niyo na akong pakikialaman pa. Sabi ni Sakuragi na nagsimula ng maglakad paalis. Subalit, huminto rin siya nang may biglaang maalala. Kaya ka ba nakipag-usap sa akin ngayon, Mitsui? Para ipamukha sa akin na sa'yo na ulit si Aki? Edi sa'yo na. Wala naman na akong pakialam pa. Ngarag ang boses na anas ni Sakuragi. Naiiling naman si Rukawa sa inasta na kaibigan dahil mukhang wala na talaga itong tamang katinuan. Na makalayo si Sakuragi at naiwan ng mga ito. Dapat kasi hindi nyo na lang sinabi. Hindi sana, hindi nasasaktan ulit si Sakuragi ngayon. Kita nyo naman kung ano ang naging reaksyon niya kanina, di ba? Mahirap para sa kanya na tanggapin iyon dahil naging kaibigan pa rin naman niya si Mitsui. Anas naman ni Takamiya na may paninising sa tono ng pananalita. Si Sakuragi mismo ang may kagustuhan na alamin iyon. Tama na rin siguro yung malaman niya para isahang bagsakan na lang. Naawa ako sa kanya pero wala naman akong magawa. Bata pa kasi talaga sila at hindi pa handa sa malalaking problema. Anas ni Rukawa na malungkot na pinagmasdan ang bulto ni Sakuragi na malayo na sa kanila. Si Aki, nasaan na ba si Aki? Tanong naman ni Mitsui. So, anong plano mo? Papayag ka na sa alok ng tatay ni Aki na magpakasal siya sa iyo? Galit na sabi ni Mito. Kaya niya hindi sinabi nung isang araw bago uminom si Sakuragi ng alak ay dahil alam nilang sobrang maaapektuhan ang kanyang kaibigan. Sobrang mahal nun si Aki na gagawin nito ang lahat para lang tanggapin siya ng tatay ni Aki. Pero nasira lang dahil sa nalaman nila Mito tungkol sa inilahad ni Mitsui sa kanila. Pakikiusapan ko si Tito na wag nang ituloy. Tutal, hindi rin naman talaga ako magpapakasal kay Aki. Saad ni Mitsui na seryosong nakipagtitigan kay Mito. Pagak na tumawa si Mito sa sinabi ni Mitsui. Ayaw talagang maniwala ni Mito dito dahil isa rin ito sa mga nanira sa kaibigan niya noon. Bakit nga ba bumalik pa ito? Hindi mo ako mapapaniwala sa sinasabi mo. Kilala kita, Mitsui. Isa ka rin sa mga nanira sa kanya noon. Kahit humingi ka siguro ng tawad ng paulit-ulit kay Sakuragi, sure ako na magkakaroon na naman ng problema ng dahil sa iyo. Saad ni Mito na ginigiit sa mismong harapan ni Mitsui kung gaano siya kaseryoso na ayaw na niyang ma-involve pa si Sakuragi sa katulad ni Mitsui. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa kaibigan mo. Mahirap man para sa iyo na paniwalaan ng mga sasabihin ko, wala na akong pakialam pa doon. Mas importante ang nararamdaman ng dalawa kaysa opinyon mo. Asik na saad ni Mitsui na harap-harapang sinabi nito kay Mito. Halos 3 inch na lang ang pagitan ng kanilang mukha. Pumagitna naman si Rukawa sa dalawa. Thus, imbis na mag-away kayong dalawa, magtulungan na lang kaya tayo kung paano natin sila mapagbabalikin ulit. Saad ni Rukawa, hinila nito si Mito palayo bago sinamaan ng tingin.
Ano nga kaya ang hakbang na gagawin nila na pinaplano naman ni Rukawa, Mitsui at Mito upang magiging maayos ang pakikipagsamahan nila dito ni Aki at Sakuragi? Magkakaroon pa kaya ng katuparan? Papayag kaya ang ama dito ni Aki na hindi magpakasal si Mitsui sa kanyang anak na si Aki? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod na episode.